Hello guys, what's up? Good morning. Today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag change oil ng ating Ninja 650 DIY change oil. So let's go. Bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo kung ano yung mga tools na gagamitin natin sa ating pag DIY change oil. Ang una, we have the working gloves, Allen key, screwdriver, Phillips screw, 17 open and close wrench. So meron din akong backup na socket wrench, size 17 para sa drain plug ng engine oil. So ito naman yung wrench para sa oil filter, then ito naman yung oil filter natin. Next is 2 liters oil. Actually 1.8 liters lang yung kailangan natin as per the manual. Meron din tayo ditong oil drip pan mamaya sa pag-drain natin ng ating oil. So meron din tayong scrap paper, so magagamit natin mamaya. Ilalagay natin sa ilalim para hindi magkalat ng oil. And then we have the rags para syempre pamuna sa ating mga kalat-kalat na langis. So ngayon guys, papakita ko kung ano yung mga gamit ng ating mga tools. So we have the Allen key. So para dito sa fairings, una, remove muna natin tong fairings. So bali 2 piraso ito kabilaan para madali i-access yung oil filter pagtanggal natin. Ganon din dito sa kabila. Ito yung pangalawa. Dalawa na. So ilagay lang natin sa isang tabi para mamaya madali lang hanapin. Next is yung mga pin lock. So meron tayong tatanggalin na pin lock sa may fairings din. Bali 2 piraso siya, isa dito and then doon sa ilalim. Gamitin lang natin ang screwdriver. So sumpitin mo lang yun, yan, para matanggal. Yan. Tapos ito sa ilalim, niluwagan ko na ito kanina para madaling tanggalin. Mas maigi kung totally tatanggalin natin ito para mas madaling i-access yung filter, para hindi na natin hahawiin ito. Ang kailangan natin itong Phillips screw naman. Meron tayong 2 Phillips screw na tatanggalin doon sa loob. So tatanggalin natin itong 2 screw. Yan. Yan. Sunod guys, tatanggalin na natin tong fairings. Yan, tanggal na para madali natin ma-access yung filter. Ilalagay natin itong oil drain pan sa ilalim ng drain plug. Para pagtanggal natin mamaya yung drain plug niya naka-ready na. Next ay itong scrap paper para hindi magkalat ng langis mamaya. Tanggal natin ng oil. Lagay muna natin yung papel, yung drain plug. Yung pangalawang papel, so gamit naman nito guys ay isasapin natin doon sa may pipe nya, kasi once na tinanggal natin mamaya itong filter,
mag-i-spill mamaya yan sa may pipe, kaya lagyan natin ng sapin para pag tanggal natin mamaya ng filter, aagos yan dito sa may pipe. Then pag paandar mo yan, nangangamoy sunog na yan, so mas maiging lagyan natin ng papel. Okay, ngayon mag-start na tayo magtanggal ng drain plug. So gagamitin natin ng 17 open wrench, close wrench, or itong ratchet wrench, either sa dalawa kung saan mas conveniente. Subukan muna natin itong isa sa kanila kung madaling buksan. Bago pala natin i-drain yung langis, kailangan i-start muna natin yung engine about 3 minutes para mag-circulate yung langis niya, para maganda yung pagkakadry niya. So nagawa na natin kanina bago ko pa prepare ko. Buksan na natin yung plug ng oil. Yan, nandito yung drain plug niya. Yan. So dito na natin magagamit yung wrench natin. Ito mas maganda itong ratchet ratchet wrench size 17. So ito na yun kanina guys, yung purpose natin ng pagtanggal ng mga bolt dun sa pairings para madaling tanggalin, madaling access yung drain plug. Okay, tanggalin na natin yun. Maluwag lang pala. Tanggalin na natin guys. Limutan natin yung gloves natin. Yun, kita nyo guys, so grabing itim mo. So same time guys, para para mas ma-drain ng maigi yung kuwan natin, yung langis, buksan din natin tong drain plug ng filling oil nya para mas lalong di-drain pa siya. Yan, hand tight lang naman, madali lang tanggalin. Yan. So halos pawala na. Sunod naman natin tanggalin tong oil filter gamit ng ating wrench na nabili sa online. So once na naluwagan na guys, pwede nang gamitin gamit ang kamay lang. Yung sinasabi ko guys, hindi naman natin lagyan ng sapin kasi tutulo dun sa may pipe natin. Pagpaandar natin ay mag-aamoy sunog siya kasi sa sobrang init ng pipe masusunog na yung langis doon na kumalat. Yun na nga. So, papel lang guys ang kailangan. Okay, tanggal na guys. Antayin lang natin na mag-drain siya. Okay, so na-drain na natin. So siguraduhin malinis sa may drain nya. Ganon din dito sa may filter. Punasan natin ng malinis na basahan. Ibalik na natin ngayon yung drain plug nya. Yan. Linisin natin na maigi bago ibalik. Inspect muna natin yung washer kung okay pa. So for okay pa naman, advisable na palitan dapat yung washer nya or yung seal
Kaso pag inspect ko, okay pa naman, wala pa naman siyang tama. So ito munang gamitin natin. Tipid meals muna tayo. Pagka balik natin to guys, sunod naman natin dun sa may oil filter. So ito guys, dahan-dahan lang sa pagpihit nito. Merong required wrench torque dapat dito, so tatchain na lang natin. Yan. Huwag masyadong persahin kasi mahirap na baka mabasag yung thread nito. Kaya pag nasira, delikado. Okay, next punta naman tayo sa oil filter. Ayan. So bali sa online lang lahat to nabili guys. Kung gusto mong mag DIY change oil, panoorin mo lang ito. Dali lang gawin. Bago natin ikabit tong filter, kailangan lagyan muna natin ng oil. Tansya lang, huwag naman masyadong marami para pagkabit mamaya hindi mag-i-spill dun sa So same time, lagyan mo ng oil yung seal niya para paglagay natin mamaya sa lagayan niya, para maganda yung lapat niya. Same time, ito yung magiging sealant niya, yung oil na nilagay natin. Ilagay na natin guys. Okay guys, pagkatapos natin mailagay itong oil filter, pagka naigpitan natin ng maayos, then fill upan na natin ng oil. Dapat yung oil niya ay in between sa dalawang gauge na to, in between sa gauge na ito. Fill upan na natin gamit ng Motul 10W-40. So ito yung recommended oil. So ito yung napili ko guys. So dahil affordable naman siya. Okay, fill upan na natin. So bali itong in between ng gauge na to, mga 1.8 liters. So halos 2 liters ang magagamit mo. Tama lang yung pag-fill up guys. Kailangan dyan lang sa gitna, huwag sobra sa taas, so huwag naman masyadong mababa dun sa pinakababang guhit. Okay, 1 liter. Okay. Additional 1 liter. So bumababa pa rin siya. So means kulang pa. Dagdagan muna natin. So almost nasa kalahati na. So sarado na natin. Then i-check natin. Pandarin natin yung engine kung baka mamaya may tulo siya. Pagka paandar natin, bababa yung oil niyan. So after na mapaandar natin ilang minuto, yung check natin ulit yung oil level gauge niya. Kung kulang pa rin, din top upan natin, then okay na.
walang leak. Okay. So, ganun lang kadali, kasimpleng mga DIY change oil. Ayan. Okay, pwede na lang tayong mag long ride. That's all for today. So, sana nakakuha kayo ng ideya paano DIY change oil sa mga big bike. Please don't forget to share this video and subscribe na rin para updated ka sa ating mga susunod na mga videos. Na-confirm na natin guys na wala nang leak. So pwede na nating ibalik itong fairings nya. Okay. So, ganun lang kadali guys. So, alam kong kayang-kaya na yan. Naibalik na natin lahat yung mga parts na tinanggal. I hope guys, nakatulong itong video sa inyo. Please don't forget to like and share this video so you can be updated hanggang sa susunod na vlog natin. See you guys. Maraming salamat.